By the way, sino po naniniwala? Sa Panginoon, laging merong inihahanda na happy ending ang Panginoon. Totoo po ba yan? Despite na parang napakatindi ng kabiguan, despite na parang napakatindi ng pagbagsak sa buhay ng isang tao, ang isa sa mga hindi natin pwedeng mapasabalian, yung reality na ang Diyos, lagi siyang may inihahanda na happy ending sa buhay mo. Now, ang problema, ang malaki ang challenge, yung between mula doon sa happy ending ng Diyos at mula dito sa kung papaano ka magsisimula uli matapos ang pagbagsak mo. Matapos yung pagkabigo mo. Nandoon lagi yung matinding challenge kung papaano ka pupunta doon sa happy ending ng Panginoon. Kasi nga, may mga pagbagsak tayo sa ating buhay na ang tingin natin parang hanggang doon na lang tayo. May mga pagkabigo tayo sa ating buhay na ang tingin natin parang hanggang doon na lang tayo. Napansin niyo po yon? Alam niyo po, again, sino naniniwala? Hindi naman yung nabigo ka ang mas masakit kung hindi yung hindi ka na sumubok na magtagumpay uli. Totoo ba yan? Kung akala natin masakit ang mabigo, pero ang totoo, mas masakit yung hindi ka na sumubok uli na magtagumpay. Totoo ba? Hindi naman yung nabigo ka sa negosyo ang masakit kung hindi yung hindi ka na sumubok magnegosyo uli. Totoo po ba yan? At totoo po ba, hindi naman yung nabigo ka sa pagmamahal ang mas masakit kung hindi yung hindi ka na sumubok uli na magmahal. And at the same time, totoo po ba, hindi naman yung nabigo ka sa pangarap mo ang mas masakit kung hindi yung hindi ka na sumubok na mangarap uli. Kasi nga, ito ang totoo. Pansinin niyo po, may mga pagkakataon, ang isang tao, matapos bumagsak ang negosyo, ayaw na mag-try uli na magnegosyo. May mga tao, after bumagsak ang kabuhayan, ayaw na mag-try uli para dun sa kanyang kabuhayan. And at the same time, may mga tao, nung mabigo sa pagmamahal, ayaw nang magmahal uli. At may mga tao, nung mabigo sa kanyang pangarap, ayaw nang mangarap uli. Kaya nga, alam niyo po, hindi mo dapat payagan na pahintuin ka ng isang painful setback sa buhay mo. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, pwede kang makaranas ng mga painful setback sa buhay mo. Sino po rito nakaranas ng mabigo sa buhay? Sino rito naranasan ng mawalan ng pera? Sino yung mas madalas mawalan? Alam niyo po, again, hindi tayo exempted doon sa mga painful setback sa ating buhay. Totoo mo ba yun? Kahit nga lagi kang nasa church kahit nga pastor ka pa kahit nga leaders ka pa ng church, pwede mong maranasan yung mga painful setback sa buhay mo. May mga tao, akala nila, pag malapit ka na sa Panginoon, hindi mo na mararanasan yung lahat na yun. No. Maraming mga pagkakataon, habang mas lumalapit tayo sa Panginoon, mas nararanasan natin yung mga bagay na hindi natin gustong maranasan sa buhay. Alam niyo po, again, napaka-importante na hindi natin dapat hayaan na pahintuin tayo ng isang masakit na pagkalugi na sumubok uli na magnegosyo. Hindi natin dapat hayaan na pahintuin ka ng isang masakit na karanasan sa pag-ibig para hindi na subukan uling magmahal. Sino po rito naniniwala? Kung nabigo ka sa isang pag-ibig, pwede ka pang bigyan ng Diyos ng karapat-dapat na tao para sa iyo. Alam niyo po, dapat hindi ka humihinto. Naalala ko yung karanasan ko. Hanggang hindi ako nakakatagpo ng kagaya ni Ate Jess, hindi ako huminto. Kahit na nakalabing 2 subok ako. Doon pa rin sa taga Davao ako umuwi. Kasi nga, iba ang amoy ng taga Davao Napansin ha? Alam niyo po, again, maraming mga pagkakataon ng buhay natin, pagkatapos ng isang masakit o yung painful setback sa buhay natin, parang tingin natin, parang ayaw na natin. Sino po rito? Naramdaman na yon. Nung makaranas ka ng isang pagbagsak sa buhay mo, parang ayaw mong sumubok na uli.
Alam niyo po, there are times ng buhay natin, hindi natin maalis sa ating puso at sa ating sarili na minsan, pagka sobra tayong nasaktan, parang ayaw na nating sumubok uli. Kapag ka sobra tayong bumagsak, parang hirap na hirap tayong bumangon. Kaya nga, nabanggit ko nga po kanina na ang challenge talaga, hindi naman yung nandoon ka na sa puntahan yung happy ending na yun. Kung hindi, kung papaano ka uli magsisimula, nandoon yung matinding challenge Kasi nga, iba't iba ang dating sa tao, yung intense ng pagkabigo, yung impact ng pagbagsak sa buhay. Kaya nga, again, hindi mo rin pwedeng sabihin sa ibang tao na bakit ako, ang bilis kong nakabangon. No. Iba yung panahon, again, ng Diyos, iba yung impact sa isang tao ng pagbagsak na naranasan niya sa kanyang buhay. Now, the question is, bakit ba hindi ka dapat tuminto na sumubok uli after ng isang painful setback sa buhay mo? Sino po naniniwala, kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa katindi, yung naging pagbagsak sa isang area ng buhay mo, dapat sumubok ka pa uli. Totoo ba yan? Kahit na gaano pa katindi, yung naging lagapak ng pagbagsak mo, dapat sumubok ka pa uli. Alam niyo po, isa sa mga unang dahilan, some of the best thing that will happen to you will happen because you started doing something new. Totoo po ba? Maraming nakaka-amaze na resulta, bunga yun ng bagong bagay na sinimulan mo sa buhay mo Alam niyo po, yung bagong resulta, makukuha mo lang sa bagong bagay na gagawin mo. Totoo po ba? Unless you tried new things, doon mo palang mapapatunayan na yung akala mo hindi na pwede, pwede pa pala. What does it mean? Una, pag muli kang sumubok, napapangibabawan ng purpose mo yung takot sa puso mo. Sino po aminado? Dumating sa point ng buhay niya na natakot siya na sumubok uli. Sumubok uling magnegosyo, sumubok uling magmahal, sumubok uling mangarap. Again, ito yung reality bilang isang tao. Hindi pwedeng hindi ka rin makaramdam ng takot. Na minsan, pagka gusto mong simulan ng isang bagay, mula doon sa pagbagsak mo, hindi ka pwedeng hindi makaramdam ng takot na baka maulit-uli yung nangyari before. Alam niyo po, again, ang maganda rito, una, pag muli kang sumusubok, napapangibabawan ng purpose yung takot sa puso mo Totoo ba, may mga tao kaya hindi na sumubok magnegosyo uli dahil doon sa takot na malugi uli. Sino po rito sa mga nagbi-business nakaranas malugi? Alam niyo po, hindi lahat ng panahon doon sa paghahanap buhay mo, kahit gaano ka katapat, kahit gaano ka kasipag, puro maganda resulta. There are times na pwedeng makaranas ka ng pagbagsak ng negosyo mo. And at the same time, kahit nga itiniwala mo pa sa Panginoon, may mga pagkakataon na papayagan ng Diyos na mangyari yung bagay na yon. Alam niyo po, again, may mga tao, kaya hindi na sumubok magmahal uli dahil doon sa takot na masaktan uli. At may mga tao, kaya hindi na nangarap uli kasi natakot na mabigo uli. Pero pag sumubok kang muli na magnegosyo, yung takot sa puso mo, tinatalo to ng purpose sa puso mo, bakit ba dapat na magnegosyo ka? Alam niyo po, napaka-importante lalo na sa mga nagbi-business sa atin, lagi nating tatandaan na pag sumusubok tayo, natatalo ng purpose natin sa puso natin, bakit natin gustong magnegosyo uli, yung takot na nasa sa puso mo. Pag sumusubo ka uli na magmahal, natatalo ng purpose, bakit kailangan mo magmahal, yung takot sa puso mo. Pag sumusubo ka uli na mangarap, natatalo ng purpose sa puso mo, yung dahilan, bakit gusto mo uling mangarap. Alam niyo po, pansinin niyo si Esther, that was the first time na gagawin niyang pumunta sa hari nang hindi siya pinapatawag. Dito po sa ating reference verse. Alam niyo po, according dun sa Persian rule or sa Persian law, approaching the king without a royal request was an act worthy of death. Sa kanilang panahon, lalo na doon sa Persian law, sa batas ng Persia, pag hindi ka pinatatawag ng hari at pumunta ka basta-basta,
ang katumbas nun, kamatayan. Pero si Esther, hindi siya natakot. Alam niyo po, ano pinakita nito? By the way, sino po pamilyar doon sa kwento na to ni Esther? Kung paano siya ginawang reyna ng Panginoon. Dito po sa Esther chapter 4, verse 16. Sabi doon, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at pag-ayunuhin ninyo, huwag kang kumain o uminuman sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas at kung ako'y mamatay, ay mamatay. Ito po yung usapan nila ni Esther at nung nagpalaki sa kanya, natsuhin niya na si Mordecai dahil merong inilabas na isang kautusan ang hari sa pamamagitan ng pagsusulsol ng isang tauhan ng hari na si Haman na lahat ng mga Hudyo ay lipulin sa lahat ng nasasakupan ng hari. So, yun yung background nito. Kaya nga itong si Haman, nagkaroon siya ng bitter feelings dito sa kay Mordecai dahil pag pumapasok siya dun sa palasyo, yung lahat ng mga tao yumuyuko, pero ito si Mordecai hindi. Sabi niya, sa Diyos lang ako yuyuko. So ang ginawa niya sa paghihiganti niya, sa pamamagitan ng kanyang impluensya, gumawa siya ng isang batas na lahat ng mga Hudyo ay lilipulin at ito'y natatakanan ng hari. So, ang ginawa nitong si Mordecai, pumunta siya kay Esther, isiniwalat niya yung nasabing batas na yon na ginawa. Pero ano ang ginawa ni Esther? Natakot ba siya? Sabi niya, hindi. Kung ako'y mamatay, mamatay ako. Pero gagawin niya yung dapat niyang gawin. Susubukan niya na puntahan ng hari at magbago ang sitwasyon. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, the reversal of your story will happen only if you fear not to do new things in life. Yung pagbabago, yung pagbaligtad ng sitwasyon ng buhay mo mula dun sa pangit papunta sa maganda, mangyayari lang ito kung hindi ka matatakot simulan ang isang bago sa buhay mo. Alam niyo po, ang pagbabago ng kwento ng negosyo mo mula sa pagkalugi tungo sa tagumpay, masaganang negosyo, mangyayari lang yan pag hindi ka natakot gawin yung nakakatakot gawin. Ang pagbabago ng kwento ng relasyon mo mula doon sa puro sakit patungo sa isang masayang relasyon, mangyayari lang pag hindi ka natakot gawin yung nakakatakot gawin sa isang relasyon. At ang pagbabago ng kwento ng pangarap mo mula sa bigong pangarap tungo sa tagumpay na pangarap, mangyayari lang pag hindi ka natakot gawin yung nakakatakot gawin sa pangarap mo. Yung reversal sa buhay ni na Esther at Mordecai, sa halip na sila ang lipulin ng mga kalaban nila, doon sa kasunod na mga istorya, sila ang lumipol doon sa mga kalaban nila. Sa halip na si Mordecai ang mamatay, si Haman nagbalak ng masama ang siyang nabigti. Sa halip na ipahiya si Mordecai, ipinarada pa siya bilang parangal sa ginawa niya sa hari. At si Esther, sa halip makasumpong ng parusa mula sa hari, nakasumpong ng favor mula sa hari. Alam niyo po, pag hindi ka natakot, subukan ang isang bagay na bagamat nakakatakot, walang nakaka-amaze na mangyayari sa journey mo. Sa negosyo man yan, sa relasyon man yan, sa pangarap man yan, may mga bagay na dadalhin ka talaga ng Diyos na matatakot ka, pero kailangan mong gawin para maranasan mo yung nakaka-amaze na resulta na inihanda ng Diyos sa'yo. Ikalawa, pag muli kang sumusubok, napapatunayan mo na yung akala mo hindi mo kaya, kaya mo pala. Totoo ba? When you try to do business again, napapatunayan mo na kaya mo pa palang mag-business eh. Totoo ba yan? When you try to love again, napapatunayan mo na kaya mo pa palang magmahal uli. At totoo ba, when you try to dream again, napapatunayan mo na kaya mo pa palang mangarap uli. Na hindi lang pala yung naabot mo ang pwede mong maabot, kundi pwede ka pa palang umabot
ng ibang bagay sa buhay mo. Alam niyo po, pero subukan mo na huwag sumubok uli, ang mapapatunayan mo, hanggang doon ka na lang talaga. Subukan mo na huwag nang sumubok uli, ang mapapatunayan mo, wala nang magbabago sa sitwasyon mo. At subukan mong huwag nang sumubok uli, ang mapapatunayan mo, talunan ang ending ng journey mo. Ito po ang totoo. Wala nang lulungkot pa sa isang tao na piniling magtapos na talunan ang journey niya. Totoo ba yan? Wala nang lulungkot doon na ikaw mismo yung pumili na mag-stay ka na lang na talunan sa buhay mo. Ito po ang totoo. Wala nang lulungkot sa isang tao na piniling wala nang magbago sa sitwasyon niya. By the way, sino po rito gusto pang magbago yung sitwasyon ng buhay niya? Yung business niya, mula doon sa pagkalugi, magkaroon ng reversal sa istorya ng kanyang business at ng kanyang kabuhayan. Sino rito gusto pang dumami pera? And at the same time, sino rito maranasan pa na mahalin ng totoo? And at the same time, sino rito muling makaabot ng mga bagong pangarap sa kanyang buhay? Alam niyo po, again, wala nang lulungkot pa sa isang tao na pinili mo na magtapos na talunan ka, na magtapos na walang nangyari o magbago sa journey mo. And at the same time, yung piliin mong hindi na umusad ang buhay mo. Ikalawa, bakit kailangan nating sumubok uli? When you try to take another try, you eliminate the idea of making excuses and instead, you make things happen. Totoo po ba? Pag nabigo ka sa isang bagay, pwede mong piliin mag-excuse ka na lang kaysa sumubok uli . Totoo ba yan? Bilang tao, nasa sa atin yung ganong attitude, nandoon sa atin yung ganong nature, na kapag ka nabigo tayo, pwede natin piliin mag-excuse na lang kaysa sumubok uli . May mga, totoo ba, pag nabigo ka sa isang negosyo, pwede mong piliin na mag-excuse ka na lang kaysa sumubok uli na magnegosyo. At pag nabigo ka sa pagmamahal, pwede mong piliin na mag-excuse na lang kaysa magmahal uli . At maging doon sa pangarap mo. Ang problema, una, no matter how good your excuses, it will only prolong your painful setbacks. Ito po ang totoo. Kahit gaano pa kaganda ang excuses mo, bakit ayaw mong sumubok uli, pahahabain lang nito ang pag-i-stay mo. Nabigo ka. Kahit gaano pa kaganda ang excuses mo, bakit ayaw mo nang sumubok uling mag-business, pahahabain lang nito ang pag-i-stay mo na bankrupt ka. Sino po aminado? Malungkot ang walang pera. Totoo po ba yan? Sino aminado? Mahirap ang walang pera. At mahirap ang walang pinagkakakitaan. Totoo mo ba yan? Sino rito aminado? Nung humintong kumita, naging mahirap ang buhay sa kanya. Alam niyo po, pag hindi ka sumubok uli, kahit gaano pa kaganda ang excuses mo, pahahabain mo lang yung panahon na wala kang pera. Bankrupt ka. Kahit gaano pa kaganda ang excuses mo, bakit ayaw mong sumubok uling magmahal, pahahabain mo lang ang panahon, ang pag-i-stay mo na broken-hearted ka. At kahit gaano pa kaganda excuses mo, bakit ayaw mo nang sumubok uling mangarap, pahahabain mo lang ang pag-i-stay mo na unsuccessful ka. And the more na nag-i-stay ka sa painful setbacks mo, the more na lumalalim yung sugat na dala nito. Tandaan nyo po, the more na nag-i-stay ka na bankrupt, the more na lumalalim yung awa mo sa sarili mo. Totoo ba? Sino aminado? Naawa sa sarili nung mawala ng pera. Totoo po ba yun? Nakakaawa ang sarili pagka walang pera? Yung dati, ang dami-dami mong pera, pero nung mawalan ka, hindi lang pera na wala sa'yo, maging yung mga kaibigan mo. Maging yung mga taong natulungan mo before. Alam niyo po, ito ang totoo. The more na nag-i-stay ka na bankrupt, the more na lumalalim yung awa mo sa sarili mo. The more na nag-i-stay ka na wala kang pera,
wala kang pinagkakakitaan, the more na lumalalim ang awa mo sa sarili mo. The more na nag-i-stay ka na broken-hearted, the more na hinahayaan mong saktan ka ng nakaraan mo. And the more na nag-i-stay ka na bigo, the more na hinahayaan mong masaktan ka ng mga kabiguan mo sa buhay mo. Ikalawa, all excuses, no matter how good, creates postponement of betterment. Sino po naniniwala? The more you make an excuses, the more you miss a lot of chances to become better on handling your painful setbacks sa buhay mo. Sino po naniniwala? The more you make an excuses, the more you miss a lot of chances to become a better on handling your business. Alam niyo po, habang nagbibigay tayo ng maraming mga excuses sa ating business, the more na napapalagpas natin yung chances na maging mas mabuti tayong katiwala sa pag-handle ng business. By the way, sino po naniniwala? May gagaling ka pa sa pag-handle ng business. Yung pagkalugi mo, yung pagbagsak ng negosyo mo na pinayagan ng Diyos, hindi lang yung pinayagan ng Diyos kasi ginagamit din madalas ng Diyos yung mga painful setbacks sa ating business para hubugin ka sa mas magaling na pagiging negosyante. Hindi ka lang basta hinayaan ng Diyos na bumagsak sa negosyo mo. Ang gusto ng Panginoon, makarating ka doon sa mas mataas na antas ng pagiging negosyante. Makarating ka doon sa mas mataas na antas ng pag-iingat ng pera at kabuhayan na binibigay ng Diyos sa iyo. The same concept sa area ng pagmamahal at sa mga pangarap mo sa buhay mo. Hindi ka lang hinayaan ng Diyos sa mga ganong areas ng buhay mo o pangyayari sa buhay mo, may mas magandang dahilan ng Diyos to become a better person handling your business, your relationship, and your dreams sa buhay mo. So, ano tinuturo nito? Sa halip pahintuin ka ng painful setback sa business mo, hayaan mong ilabas pa nito yung natatago mo pang galing sa pagbibusiness. Sa halip pahintuin ka ng painful setback sa relasyon mo, hayaan mong ilabas pa nito yung natatago pang ganda ng pagkatao mo. At sa halip pahintuin ka ng painful setback sa pangarap mo, hayaan mong ilabas pa nito ang natatago pang ganda ng pananaw mo sa buhay. At ikatlo, bakit hindi tayo dapat huminto sa pagsubok after ng isang masakit na painful setback sa buhay natin? You will never achieve greater things by looking at who you are now, but by focusing on who you want to be someday. Sino po naniniwala? Malabo kang makagawa ng mga greater things sa buhay mo kung lagi mong titingnan, babalikan yung sarili mo na nalugi sa business. Totoo po ba yan? Malabo kang makakagawa ng mga greater things sa buhay mo kung ang lagi mong babalikan, titingnan yung isang tao na naging sugatan sa pag-ibig. Malabo kang makakagawa ng mga greater things sa mga pangarap mo sa buhay mo kung ang lagi mong babalikan yung isang tao na nabigo sa kanyang mga pangarap. Alam niyo po, given na may nabibigo, may bumabagsak na season sa buhay natin, sa pagbibusiness, sa pagmamahal, sa ating pangarap, pero hindi dapat iyon ang maging focus mo. Kasi nga, hahadlangan ka nito to do greater things sa buhay mo. Pag ang lagi mong bibigyang focus, yung sarili mo na nabigo, yung sarili mo na bumagsak, yung sarili mo na hindi na-overcome yung mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Alam niyo po, again, sino naniniwala? Hindi mo malabo mong magawa yung mga greater things kung lagi mong titingnan, babalikan yung sarili mo na ipinagpalit sa iba. Alam niyo po, dapat ang isang tao natututong umalis doon sa phase na yon ng kanyang buhay. Kung ikaw, kahit gaano pa katindi, yung naging pagkalugi mo, yung naging pagbagsak mo, huwag kang mag-stay doon sa phase na yon ng buhay mo, nangyari na yon. Kung ikaw, iniwan, pinagpalit, huwag kang mag-stay doon sa phase na yon ng buhay mo. Kasi nangyari na yon. Wala ka nang mababago doon.
Kung ikaw ay nabigo sa isang pangarap, huwag kang mag-stay doon sa kabiguan mo na yon. Kung hindi nag-prosper yung pangarap mo na yon, huwag kang mag-stay doon sa phase na yon ng journey mo. What does it mean? Una, maaaring bigo ka ngayon, pero bukas, pwede mong ibahin ang kwento ng journey mo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Maaaring ngayon, wala kang pera, bankrupt ang negosyo mo. Maaaring ngayon, iniwang ka, pinagpalit ka. Maaaring ngayon, bigong-bigo yung mga pangarap mo. Pero bukas, pwede mong ibahin ang kwento ng journey mo. Alam niyo po, ano tinuturo nito? Ikaw at hindi ang masakit mong karanasan ngayon ang magdidetermine kung sino at ano ka bukas. Ikaw at hindi ang bumagsak mong business, kabuhayan, ngayon ang magdidetermine kung sino at ano ka bukas. Ikaw at hindi ang nasira mong relasyon, marriage, ang magdidetermine kung sino at ano ka bukas. Ikaw at hindi ang nabigo mong pangarap ngayon ang magdidetermine kung sino at ano ka bukas. Hindi mo dapat hinahayaan na i-determine ka ng kung anong sitwasyon, lalo na pangit na sitwasyon na meron ka ngayon, kung sino ka doon sa hinaharap. No. Maaaring again, ngayon iyon ang sitwasyon mo, pero bukas, pwede mong baguhin ang kwento ng journey mo. Ikalawa, ikaw ang magdi-decide kung magiging temporal o permanent ang isang painful setback sa buhay mo. Sino po naniniwala? Ikaw naman talaga ang magdi-decide kung magiging temporal ba o magiging permanente ang isang masakit na karanasan sa buhay mo eh. Sino po naniniwala? Ikaw naman ang magdi-decide kung habang buhay ka ba na bankrupt na o walang pera o babangon ka ba. Ikaw din ang magdi-decide kung habang buhay ka ng sugatan sa pag-ibig o pagagalingin mo ang sarili mo. At ikaw din ang magdi-decide kung habang buhay ka ng bigo sa pangarap mo o aabutin mo pa ang mga pangarap mo. Ano ibig sabihin nito? Maaaring hindi mo ginustong dumanas ng isang painful setback sa buhay mo, pero tandaan nyo po, choice mo kung mag-i-stay ka rito o hindi. Maaaring hindi mo ginusto na malugi ka, mawala ang kabuhayan mo, pero ikaw ang choice mo, ikaw ang magdi-decide kung mag-i-stay ka, nalugi o bankrupt. Maaaring hindi mo ginusto na pinagpalit ka sa iba, pero ikaw ang magdi-decide, choice mo kung mag-i-stay ka doon sa painful setbacks sa relasyon mo. At maaaring hindi mo ginusto na mabigo sa isang pangarap, pero choice mo at ikaw ang magdi-decide kung mag-i-stay ka na bigo sa mga pangarap mo sa buhay mo. Now, ano pinapakita nito? Do not let bad things stop you in your journey. Dahil ano pa man yung masakit mong dinadaanan o dinaanan, laging may bagong simula ang Diyos para sa iyo. Totoo po ba yan? Laging meron at merong bagong simula ang Diyos para sa iyo eh. Sino naniniwala? May nakalaang pang bagong simula ang Diyos sa journey mo. Sino po naniniwala? May nakalaang pang bagong kwento ang Diyos sa kabuhayan mo, sa pagbibusiness mo. At the same time, sa mga pangarap mo, maging sa iyong pagmamahal. Now, ang tanong, how God creates new things or new beginning in our journey. Alam niyo po, paano ba gumagawa, lumilikha ang Diyos ng bagong simula sa ating journey? Una, God in His perfect season will restore your days and years of success that was lost because of your mistakes. Sino po aminado? Nagkamali na sa buhay. Yung iba perfecto. Alam niyo po, sabi doon sa Joel, chapter 2, verse 25, aking isasauli sa inyo yung mga taon na kinuha ng kuyog na balang, ng gumagapang na balang, ng maninirang balang at ng nangangat-ngat na balang. Sino po aminado?
dahil sa mga maling choices sa buhay mo, parang ang daming nasayang na araw at taon sa journey mo. Totoo ba yan? Sino aminado? Maraming nasayang na mga taon at araw sa buhay natin dahil doon sa mga maling choices natin sa buhay. Doon sa mga maling desisyon natin sa ating buhay. Kasi nga, ito po ang totoo eh. Hindi lahat ng desisyon natin sa buhay, hindi lahat ng mga choices natin sa buhay, tama. At maganda naging resulta. Maraming mga pagkakataon, mali yung naging choices natin. Mali yung mga naging pagpili natin. Sino aminado? Nagmahal na ng mali. Totoo mo ba yan? Naranasan ng magmahal ng maling tao. At sino aminado? Ikaw yung maling tao. Alam niyo po, again, maraming mga pagkakataon ng buhay natin, nakagawa tayo ng mga maling choices sa buhay. Sa business natin, alam niyo po, sino aminado? Dahil doon sa mga maling choices sa business mo, ang daming nasayang na araw at taon sa pagbibusiness mo. Yung dapat mas marami kang pera ngayon eh. Pero mas maraming wala ngayon sa'yo. Napansin niyo yan? Kung hindi lang doon sa mga maling choices at desisyon sa buhay natin, sana mas marami tayong pera ngayon. At the same time, dahil doon sa maling choices sa ating relasyon, sa ating maling pagpili, sana hindi ka nasasaktan ngayon eh. Pero dahil mali ang minahal mo, kahit doon sa nakaraan, nasaktan ka. But sino po naniniwala? No matter how deep your wrong choices sa buhay, si Lord, in His perfect season, will restore your days and years of success. Na kahit gaano pa karami yung naging pagkakamali mo sa buhay, ang Diyos may season siya para i-restore yung mga nasayang na araw sa buhay mo, yung mga nasayang na taon sa buhay mo. Tandaan niyo po, no matter how deep your wrong choices sa buhay, isang araw, pagtatagumpayin ka uli ng Diyos. Sino naniniwala? Isang araw, pagtatagumpayin ka uli ng Diyos. No matter how deep your wrong choices sa pagbibusiness mo, isang araw, pasasaganain ka uli ng Diyos. No matter how deep your wrong choices, decision sa mga pangarap mo, maging sa relasyon mo, isang araw, pagtatagumpayin ka uli ng Panginoon. Pansinin nyo, yung mga Israelites, doon sa binasa natin, na reference verse, alam nyo po, sa panahon ni Propeta Joel, alam nyo po, 4 na taon hinayaan ng Diyos na kainin ng balang yung mga pananim nila dahil sa pagtalikod nila sa Diyos. Dahil sa maling choices sa kanilang buhay. Sino po rito? Maraming panahon naranasan na walang pera. Maraming panahon naranasan na sasaktan sa pag-ibig. And at the same time, sino po aminado? Maraming panahon naranasan mo na bigo ka sa pangarap mo. Alam niyo po, yung mga Israelites, for years na hinayaan ng Diyos, yung mga pananim nila, kinakain ng mga peste. Walang natitira sa kanila. But when they realize na may mali sa buhay nila, God restoring process started. What does it mean? Ano yung pinapakita nito? Una, when God sent restoration, it would be both physical and spiritual. Sino po naniniwala? Si Lord, pag ni-restore ka, hindi lang yung mga nawala sa iyo physically, yung pera mo, yung kabuhayan mo, yung yaman mo, ang ibabalik niya, kundi pati yung spirituality mo, i-restore ng Diyos. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Pag muling pinayaman ka ng Diyos, hindi ka lang payayamanin ng Diyos, maging yung spirituality mo, payayamanin din ng Diyos. Palalalimin uli ng Diyos yung relasyon mo sa Kanya. And at the same time, pansinin nyo, dito sa Proverbs, prior dito sa verse 25, mula doon sa verse 23, ang sabi doon, kayo'y matuwa o mga anak ng Sayon at magalak sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat Kanyang ibinigay ang maagang ulan para sa inyong ikawawalang sala.
Kanyang ibinuhos para sa inyo ang isang masaganang ulan, ang maaga at ang huling ulan, kaya ng dati. Verse 24, ang sabi doon, ang mga giikan ay mapupuno ng trigo, ang mga sisidlan ay aapaw ng alak at langis. Ano ibig sabihin nito? Sa Biblia, the threshing floor, sabi doon, will be full of grains, the vats shall overflow with wine. Ano ibig sabihin nito? Sa Biblia, ang sinisimbolo ng pool of grain o grain is God's provision, God's blessing, covenant relationship between God and His people. Sino naniniwala? Kasama ka sa sinasabihan ngayon ng Panginoon na mag-uumapaw ang langis, mag-uumapaw ang alak, mag-uumapaw ang pagpapala, ang provision, and at the same time, sino naniniwala, kasama ka sa nire-restore ngayon ng Diyos yung covenant relationship niya ngayon sa iyo? Alam niyo po, again, yung grain of wheat are often symbolic of the cycle of season and the cycle of life. Yung binabanggit dito ng Panginoon, hindi lang to basta mga bagay, kundi meron siyang mas malalim na kahulugan at mensahe para doon sa mga tao. At maniwala ka, kasama ka doon sa nais ng Diyos na bigyan ng mensaheng ito, na hindi lang basta mag-uumapaw yung pagpapala sa buhay mo, kung hindi ito ay simbolo ng cycle sa buhay mo, na mula doon sa pagkabagsak, iikot patungo sa isang tagumpay na buhay. Mula doon sa walang-wala, dadaling ka ng Diyos sa cycle na punong-puno. Mula doon sa cycle na sugatang-sugatang ka, dadaling ka ng Diyos sa isang area ng buhay na magaling ka na. Alam niyo po, another thing, sa Biblia, ang oil, especially anointing of oil, was used in the Old Testament, una, to consecrate kings, priests, and prophets. Yung para ihiwalay sila dahil special sila. So, iyon ang ibig sabihin ng pag-anoint ng oil. Signifying God's special favor and authority. At yung overflowing of wine signifies God's abundance, prosperity, joy, and celebration. Anong pinapakita nito? Maniwala ka, pag dumating ang season ng restoration sa iyo ni Lord, hindi lang buhay mo dito sa lupa ang maayos, maging yung buhay mo doon sa langit, iaayos ng Diyos. Maniwala ka, pag dumating na season ng restoration sa iyo ni Lord, hindi lang yung nawala sa iyo ang ibabalik ni Lord, kung hindi more than enough or exceedingly enough, ikaw ang kukulangin ng lalagyan. At maniwala ka, pag dumating ang season ng Diyos ng restoration sa iyo, may kasama itong authority para mautusan mo ang pagkulugi, ang pagkabigo na lumayo sa buhay mo. Iyon ang ibig sabihin ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel dito sa mga Israelites. Hindi lang sila basta i-restore ng Diyos para magkaroon ng cycle sa kanilang buhay, kung hindi kasama dun sa restoration na yon, yung relationship nila sa Panginoon, and at the same time, yung authority na pag ni-restore na sila ng Diyos, kaya mo nang utusan ang pagkalugi na lumayo sa business mo. Kaya mo nang utusan na lumayo ang pagkabigo sa buhay mo. Sino naniniwala? Kasama yon sa kayang ibigay ng Diyos na authority sa iyo, na kaya mo nang utusan yung pagkalugin lumayo sa iyo at maging sa kabuhayan mo, na kaya mo nang utusan yung pagkabigo sa journey mo. Another thing, God in His perfect season will redeem your purpose that have lost because of life's wandering. Sino po naniniwala? Hindi ang pagkalugi o ang kahirapan ang kabuang purpose ng buhay mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi ko mo nalugi ka, hindi ko mo nawala ang kabuhayan mo, iyon na ang kabuuang kwento ng buhay mo. At sino po naniniwala? Hindi ko mo nasira ang relasyon mo, iyon na ang kabuuang purpose ng buhay mo. At hindi ko mo nawala ang mga pangarap mo, iyon na ang kabuuang purpose ng buhay mo. Tandaan niyo po, ito ang totoo.
when God allowed season of scarcity sa journey mo, may gusto siyang itama sa buhay mo. Bakit pinayagan ng Diyos na mawalan ka ng hanap buhay? Bakit pinayagan ng Diyos na mawalan ka ng pera? Kasi meron siyang gustong itama sa iyo. When God allowed season of brokenness, bakit hinayaan ng Diyos na masaktan ka? Bakit hinayaan ng Diyos na iwan ka at ipagpalit ka? Kasi merong gustong itama ang Diyos sa journey mo. At bakit hinayaan ng Diyos na mabigo ka? Kasi merong gustong itama ang Diyos sa buhay mo. Pansinin nyo, ang sabi dito sa Psalms chapter 107 verse 4, some wandered in desert wasteland, finding no way to cut a city where they could settle. Ano sinisignify nito? This signify a solitary way, fatigueness of their journey. It signify a place of nowhere to go. Pero ang maganda ron, dun sa verse 6, pansinin nyo, dun sa sumunod pang verse, then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. Ano tinuturon to? Sa panahon ng pag-iisa mo, darating ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Gaya ng pinaranas ng Panginoon sa mga Israelites, sa panahon ng pag-iisa nila, dumating ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Sa panahong sobra ka nang napapagod sa buhay, darating ang pagliligtas ng Diyos. At sa panahong hindi mo na alam kung saan ka pupunta dahil sa bumagsak na kabuhayan mo, na business mo, na relasyon mo, na pangarap mo, darating ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Sino po aminado? Minsan nakakapagod yung ganong panahon sa buhay natin. Nakakapagod. Totoo po ba? Nakakapagod ang walang pera? Nakakapagod yung bagsak ang negosyo mo? Nakakapagod yung nasira ang kabuhayan mo? Yung relasyon mo? Yung pangarap mo? But again, sa panahon ng pag-iisa mo, sa panahon na hindi mo alam kung saan ka pupunta, darating ang pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. And finally, paano ba nagsisimula ang Diyos o gumili ka ng bagong simula sa journey mo? God in His perfect season will revive your hope that have been lost because of painful setbacks in your journey. Sino po naniniwala? When God wanted to start something new in your life, hindi lang niya i-restore yung mga nasirang araw, taon sa journey mo, hindi lang niya i-redeem maging yung purpose mo, bubuhayin din niya muli ang pag-asa na unti-unti na pinatay ng masasakit na setback sa buhay mo. Sino po ngayon, aminado, may binubuhay na pag-asa ang Diyos sa puso mo ngayon? Na hindi pala nagkataon, nandito ka. Na hindi pala nagkataon, naririnig mo ngayon yung mensaheng ito ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam ng Diyos ang kondisyon ng puso mo kung ikaw ba unti-unti na nawawala yung pag-asa sa puso mo. So ang Diyos, hindi lang niya i-restore yung mga nawala sa iyo. Hindi lang niya i-restore yung purpose mo, yung mga taon na nasayang sa buhay mo. Unti-unti, bubuhayin niya ang pag-asa sa puso mo. Pansinin niyo, ang sabi doon sa Job chapter 42, verses 10 and 12, the Lord restores Job's fortunes and give him twice as much as he had before. And verse 12, the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Anong pinapakita nito? Maniwala ka, gaya ng buhay ni Job, kahit gaano pa karami ang nawala sa iyo sa business mo, sa relasyon mo, sa kabuhayan mo, maniwala ka, gaya ng buhay ni Job, kahit gaano pa kasakit ang pinagdaanan mo sa isang relasyon, kaya kang bigyan ng Diyos ng tamang tao, higit sa nang iwan sa iyo. Maniwala ka, gaya ng buhay ni Job, kahit gaano pa kabigo naging buhay mo sa mga pangarap mo, kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong tagumpay sa journey mo. At maniwala ka,
kahit gaano pa kalalim mga naging painful setbacks sa buhay mo, kaya kang bigyan ng Diyos ng happy ending sa journey mo. Sino po naniniwala? Nagsisimula na ang Diyos sa happy ending story ng journey mo. Na hindi ka magtatapos na talunan, hindi ka magtatapos na bigo, hindi ka magtatapos na broken-hearted, hindi ka magtatapos na bankrupt. Ang sabi sa Lamentation chapter 3, 22 and 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. There are new every morning. Great is your faithfulness. Sino naniniwala? Tapat ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Panginoon. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Sa church, maniwala ka. Laging may bagong umaga ang Diyos sa buhay mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? May bagong umaga ang Diyos sa buhay mo. Laging may bagong umaga ang Diyos sa negosyo mo, sa relasyon mo, sa mga pangarap mo. At pwedeng ngayong umagang ito ang simula ng bagong umaga ng Diyos para sa iyo. Church, ang ganda ng gustong ipaalala ng Diyos sa iyo for this morning. Dakila ang kanyang katapatan. Hindi nagmamaliw ang katapatan ng Diyos. May bago at bagong sisimula ng Diyos sa buhay mo.